There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Good afternoon. Good afternoon sa Indogabos mga tugang. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos na nag-antabay kang programang maray na hapon with Father Butch Bombase OP. Ini po sarong tape as live to si Father Butch wala digdi sa Ligaspi. But just the same, ako po ay nag-record na bago ako naghali ta magayon baga padagos manggirare ang sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch. Okay? By the way, happy fiesta po dyan sa St. Jude, ano? Sa, ano ba yan, Lapu-Lapu ba yan? Ano, digdi sa Ligaspi, ano? Katatapos lang kang piyesta sa Ligaspi kang 24. Dyan naman sa parokya ng St. Jude ay piyesta po, ano? Kaya, mga tugang, siguro magayon na bistuhon ta, kilalanin natin si sa inihong si San Judas. Baka ang aram talaga si Judas Iscariote, na nagkanulo kay Kristo. Ano, igwa pang Judas po. Bako manggabos na Judas Iscariote, bako man na Judas maraot, ano, igwa man na Judas na marhay, ano. Kasi kadalasan ang pagkakaintindi ta pag Judas, ang pangalan ng Judas ay si Iscariote. Ano, saro sa naman po yan. Pero inihong si San Judas na kilala sa tag-uring Tadeo, St. Jude Tadeos, ano, ang buot sabihin nga ni malakas ang dibdib, ay iba po siya kay San Judas Iscariote, ano, ang nagkanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay aki ni Cleopas at siya po ay kapatid ni Santiago na bata, kasi may Santiago, James the Elder and James the Little, ang bata, nakamag-anak ni Kristo. Siyempre, sinda may magkamag-anak, magkadugo po ini. Alam mo, kaya siguro pinili ni Kristo rin ito maging kasama sa 12 apostles kasi siyempre maganda po yun. Kilala mo naman isang tao. Mayroon din kasi pag hindi mo kilala, di mo bistado sa sarong tao na sumama sa'yo, baka mangyari maging maraot pa ang sa inyong samahan. Kaya ito mga maganda ito mga tugang. Kaya ulitin ko, ini po ay masasabing kamag-anak ni Kristo. Ini si Judas Tadeo, hindi si Judas Iscariote. Alam mo mga tugang, siya ang sumulat ng isang aklat or sabi nga sa New Testament, the letter of St. Jude. Laban ito po sa mga tumutuligsa sa aral ng Panginoon. Okay? Letters of St. Jude. Kaya yan ang ipinangaral din niya, mga turo ni Kristo. Kasi yung mga alagad, ang talagang maliban sa sila ay apostle, ibig sabihin sinusugo ni Kristo, sila po ay talagang nangangaral. Kasi sabi ba ni Kristo, go and preach to all nations. Yan, baptize them in the name of the Father, Son, the Holy. Yung tinatawag na Great Commissioning. Ano? So yun po. Kaya nga, dahil sa mga sulat kan mga apostol, so lalong nakilala si Kristo. Yan. Aram mo, karaniwan inilalarawan siyang may dalawang larawan ni Kristo sa dibdib. Ano, bakit kaya? Ano bang dahilan doon bakit si Judas Tadeo ay may larawan ni Kristo sa dibdib? Ano bang dahilan yan? Dahil siya'y kamag-anak at kamukha ni Kristo. Yun. Kamukha ni Kristo. Siyempre kasi may kadugo ni Kristo yun eh. Bakit kadugo ni Kristo? Dala na ang kadugo ni, kasi si Maria. Tandaan po natin na ang dugo ni Kristo ay dugo galing kay Maria, hindi naman kay Jose. Kasi si Jose, mga kaibigan, ay hindi naman si Maria at si Jose nag-sex. Kaya wala naman si Jesus, anak ng Espiritu Santo, ipinaglihi siya ni Mama Mary sa Espiritu Santo. Kaya wala silang sex. Kaya yung dugo kay Maria, dugo ni Maria po yun. Yun, kaya yung kamag-anak ni Kristo kay Maria.
Yan. So, kaya sabi natin, kamukha o kalarawan. Kasi nga, magkamag-anak. Sabi nga, ay, magkalalawgon. Lalawgon. Kasi nga pare-pareho. Mahirap siguro na magkapatid kayo, hindi rin kayo magkakalalawgon. Mahirap yan. Pero ito, masasabi natin na yung dahilan po na yan kung bakit si St. Jude sa kanyang estatwa ay merong dalang larawan ni Kristo. Dala-dala niya yon na nagsasagisag na si Kristo ay kamukha ni Kristo. At ang larawan, mga kaibigan, niya ay may dalang malaking kahoy na tanda ng kanyang pagkamatay bilang martir ng pananampalataya. Siya po ay minartir, pinatay. Sa Persya, pilit na ipinasasamba sa kanilang dalawa ni San Simon ang mga Diyos-Diyosan. Ngunit nang lumapit sila ay biglang natumba at nasira ang mga ribolto. Yun, tingnan mo, may kapangyarihan. Kaya ngayon din araw nito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Simon and St. Jude nga. Sino si Simon? Sino ba si Simon? Si San Simon, mga tugang, na Simon de Silot, Silotes kung tawagin, ay isang masugid na tagasunod ng batas ni Moises. Iba siya kay Simon Pedro. Iba po yun kasi iba naman si Simon Pedro sa si Simon na Silot. Tingnan mo, magkapare-parehong pangaran. Sa Bible din, mga babae, Maria Magdalena, Maria Nazareth, Maria Cleopas. So, yun. Si Simeon, mga tugang, ito mga tugang, Simon Pedro at Simeon na anak ni Cleopas. Sila po ay naglakbay sa Ehipto, Mesopotamia at Persya. At doon sa Persya, siya ay namatay bilang martir kasama ni San Judas Tadeo. Yun nga sinasabi ko kanina, mga tugang, na pinasasamba sa kanila yung ribolto. Ngunit nang lumapit sila ay biglang nangatumba at nasira ang mga ribolto. Ibig sabihin, mas makapangyarihan sila. So yun, na hindi talaga pwede silang magsamba doon kasi Diyos-Diyusan nga yun. Yun ang mga Diyos-Diyusan. Hindi talaga, kasi ang pinasasamba sa kanila yung mga ribolto ng mga hayop. Sa simbahan naman, wala tayong riboltong hayop. Ang ribolto dyan, mga tao. Hindi mga hayop. Kaya sasabihin naman ng mga kapatid natin, iba bakit kayo nagsasamba sa ribolto? Ang pinagbabawal na ribolto ay ribolto, yung mga Diyos-Diyosan na yan, yung kinikilalang Diyos na mga pagano, yung mga mga hayop. Yun, tayo, hindi natin sinasamba ang mga ribolto. Na sabi nga sa English, we venerate. We venerate and we honor. Kasi sa Tagalog, very ating word, ang sabi nga, the poverty of the language, kaya hindi gaano, kaya sa English maganda, we can distinguish. We only worship God. We do not worship the saints, we do not worship the statues, but we venerate or honor. Iba po yung veneration and worship. Veneration is to the saint, but worship is only to God. Yan. So, may distinction. Ang problema kasi, ang iba, hindi nagdi-distinguish. Sasabi, pareho lang yun. Iba po yun. Iba ang langis sa tubig. Sabi, hindi, Father, pareho lang yan, liquid. Pare sila liquid. Liquid baga ang langis, liquid din ang tubig. Pero hindi po sila pareho. Okay? So napakaganda po na pinagdiriwang natin ang kapistahan ni St. Jude at ni St. Simon de Silot. Sabi ko nga, ito anak ni Cleopas. So anak ni Cleopas, si Simon. Yun, mga kaibigan. At sabi nga, kapatid ni Santiago na kamag-anak ni Kristo. Yan. Yun, mga kaibigan yan. So, anyway, si Simon,
tatanda natin, iba po si Simon Pedro at Simeon na anak ni Cleopas. Ano? O yun, sabi ko kanina, namatay siya bilang martir, kasabay ni Judas Tadeo. At sabi nga, inilalarawan siyang may hawak na lagari. Ang kasangkapan ginamit sa pagpatay sa kanya. So, ibig sabihin, nilagari siya. Okay? So, ito po ang magandang pagnilay-nilay natin bago tayo mag-break. Ano? Kung kinapuputan kayo ng daigdig, talasin ninyong ako muna ang kinaputan bago kayo. Yan ang yung sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 18. Chapter 15, verse 18 of the Gospel of John. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi, kay mayor nonoy kap. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat
Aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kantesda asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At ngunyan na Lunes, petsa 28 kang bulan ning Oktubre 2024. Ini po sa Long Tepas Live kasi si Father Butch wala digdi sa Legazpi. Sa tuwing sineselebrar ang kapistahan nga dyan sa St. Jude, Tadeus, So masasabi ta na ano ba ang mga ginibo ni St. Jude o San Judas? Okay, hindi si Iscariote ito Tadeo, kay itong nabubuhay pa digdi sa daga. So kung mahiling ta mga tugang, hindi ba sila'y mga sinugo ni Kristo. Yung mga apostoles sinugo ni Kristo magduman sa iba-ibang lugar. Kaya kung sasabihin nga si St. Jude was a true internationalist. Pero international siya, Hindi siya nanatili lang sa Jerusalem o sa Israel, kundi talagang pumunta sila during that time pati hindi naman sila sumakay sa eroplano. Talaga they travel on foot, Talaga nakarating kung sabi nga siya po ay nakarating sa Mesopotamia, sa Libya, Turkey and Persia nang kasama niya kasi si San Simon the Silot. Alam mo mga tugang, hindi ba? The apostles were sent 2 by 2. They were sent 2 by 2. Hindi naman sila solo-solo kasi importante mga tugang. May kairiba ka talaga. Kasi hindi po madaling gawain ang evangelization o ang gawain ni Kristo. Hindi po napakadali ito kaya kinakailangan may kasama ka. So yun, anong ginawa niya? Pahayag, preaching. Nagpahayag talaga ng mga itinuro. Kasi sabi ni Kristo, turuan ninyo sila tulad ng itinuro ko sa inyo. Si makatuwid, itong mga apostles na ito, walang ibang tinuro, kundi yung itinuro sa kanila ni Kristo. Yan. So preaching and converting many people to Christianity. So, yan ang importante mga tugang sa buhay natin. Patuloy tayo dapat na magpahayag tungkol kay Kristo. At sa pagpapahayag natin tungkol kay Kristo, maraming ang mako-convert sa Kristiyanisto. Yan importante. Lalong-lalo na, sabi nga, paano ba na-attract ang mga hindi man Katoliko ng panahon?
sa pamagitan ng kanilang pagmamahal sa kapwa. Kaya sabi, people may know that you are my followers if you have love for one another. So yun po mga tugang ang sikreto ng pagpapahayag. Hindi naman sa magaling silang preacher, kundi magaling ang kanilang ang pagsasabuhay. At paano masasabi natin magaling ang pagsasabuhay? Kanilang isinasabuhay ang kanilang kabanalan. Ano bang kabanalan? Ang kabanalan walang iba kundi ang pagmamahalan, pagsasabuhay ng kabutihan. Pag kayo ay nabubuhay ng kabutihan, nabubuhay tayo ng kabanalan. Kaya ang banal ay yung taong gumagawa ng kabutihan at nagmamahal. So, yan po mga tugang yan. Actually, si St. Jude was also credited with helping the early creation of the Armenian Church. And the other places beyond the borders of the Roman Empire. Yun, grabe talagang pinunta niya. He traveled preaching the gospel in Judea, Samaria, Idumea, Syria, Libya, Beirut, Edessa, yun. And alam natin, we know that he was also the brother of the Apostle James. Yan. So sabi nga ni, si St. Jude ay patron ng mga desperado, known as the patron of desperate cases and lost causes. Kaya sabi nila, punta tayo kay St. Jude. Kaya dyan sa simbahan sa St. Jude, talaga tuwing Huwebes, punong-puno yan eh. Although sadit-sadit nga lang ang sa indang simbahan dyan, pati duman sa Tinampo, yaon na duman, So yun mga tugang. Kaya siya ay talagang pinupuntahan yan. Because halimbawa, mga desperado na, wala na talagang sabi, wala na tayong magagawa dito. Kaya, pero sana, wag naman natin gawin yun. Yung, porque wala na tayong magagawa. Sige, magnobina ka na lang kay St. Jude. Hindi po yun. Maganda po noon tandaan po natin, may magagawa tayo. Anong magagawa natin? Magdasal tayo. At sa tulong ni St. Jude, malulutas ang anumang mga kasong desperado o mga, sabi nga, lost causes na. Wala na, imposible na yan. Pero alam mo, maganda po yun eh. Sabi nga, ano pa ang matututunan natin kay St. Jude? We can learn from St. Jude the following. He encouraged us to keep ourselves in God's love as we work through the realities of life. So yun nga, patuloy ang pagmamahal. To keep ourselves in God's love. Yun, tandaan po natin na palaging sabi nga ni na paghurup-hurupan permini na mahal kita ng Diyos. Dahil kita mapababayaan ng Diyos eh. At yun nga ang ginawa ni St. Jude. He lived this message. Sa iyang isinabuhay ang mensaheng iyan na mahal siya ng Diyos. Kaya di ba sa iyang larawan, sa kanyang estatwa, mayroon siyang medalya at ang medalyang yun ay walang iba kundi larawan ni Kristo. Yan nga, dapat tayo araw-araw maging kalarawan ni Kristo. Sabi nga, kamukha ni Kristo, kapandok ni Kristo, kawangis ni Kristo. Yan. Yan ang napakaganda mga tugang yan na sa tuyang dapat gibuhon. So, yan. At sabi nga, yung aklat ni St. Jude, mga tugang, maganda ini. Yung sa sulat nga lang niya, tingnan mo, yung St. Jude's purpose in his letter was twofold. Doon sa kanya, may sulat siya sa New Testament, the letter of St. Jude. He wanted to expose the false teachers that had infiltrated the Christian community. Yun. So, noong panahon pala, may mga uso ng mga fake news na rin. Kasi na-infiltrate, yung Christian community ng mga false teachers. Maling turo. Yung tinatawag natin na heresy. Kaya, yan po ang dahilan kung bakit siya sumulat, ng letters
of St. Jude. Ano? So, siguro maganda na basahin natin din yun. Ano? Letters of St. Jude na yan. Kasi, di ba, si may letters to St. Peter. Okay? May letters to John, from letters of John, Peter, James, Timothy, yun, mga sulat ni San Pablo sa mga taga iba-ibang bansa. Alam mo, itong sulat ni St. Jude, magayunon mga tugang. So, sabi nga, it is Jude who confidently proclaimed that God is able to keep believers from stumbling. So, siya po ang talagang nagpapagiromdom sa mga mananampalataya, lalo sa verse 1, verse 24, yun po sinasabi na nagpaparumdom na wag silang mag-stumble. Okay? This is in line with Jude's description of the believers as those chosen and loved by God the Father and are kept safe by Jesus Christ. Yun. Kasi nga, alaga sila ng Diyos. Okay? So other New Testament writers speak about God's power to enable believers to persevere under trials. But Jude, si St. Jude, mga tugang sa kanyang St. Jude letter, assures the believers of God's enabling from falling. So talagang inaingatan kita ma-fall, bumagsak, so that they will continue to keep themselves in God's love. So yun, napakaganda po yun, napakagandang paalala. And all throughout the letter, Jude describes these false teachers as morally and spiritually corrupt. Yun, talaga in-expose niya yun. Bakit corrupt sila? Because they deny that the Lord Jesus Christ and reject authority. Yan pala. But anyway, sige, babalik si Padre Butch pagkatapos kan mga pag-alala at sa kuyang ipapadagos mga tugang ang sa tuyang papaliwanag tungkol sa sulat ni St. Jude na ngunya sa tuyang sineselebrar ang sa iyang kapistahan. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize!
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at yaunin kita sa binabasa tangani na Letters of St. Jude, na magayon mga tugang yan. Actually, bago ang huling bahagi ng New Testament, the Book of Revelation, ito po ang sulat ni St. Jude ay yan ang second to the last, second to the last before the Book of Revelation. Yan po ay the letter of St. Jude. So yun po mga tugang, sinasabi ko sa inyo mga tugang na si St. Jude ay talagang inexpose niya nga yung mga false teachers because they were corrupt. Bakit sila corrupt? Because they deny the Lord Jesus Christ and reject authority. At the same time, they are divisive, nagkahati-hati, and do not have the Spirit. Their evil speech is powerful that it has already caused others to doubt their faith in Jesus Christ. So itong ginawa ni St. Jude, sinulatan niya yung community, the Christian community, na tungkol nga na may mga false teachers na inilalayo sila sa turo talaga ni Kristo. At hindi lang yun, their evil speech. Kaya nga, Jude urges the believers to be different from the ungodly. Yan po parang tinuruan nga na maging iba kamo sa mga hindi mananampalataya and to keep themselves in God's love by strengthening one another in their faith and by praying in the Holy Spirit. Okay? At yan ang mga sinurat ni St. Jude, At sabi nga, they must also show mercy on those who waver and with godly fear seize others from eternal judgment. Yan. Kasi siyempre, pag mahal mo isang tao, ayaw mo siyang mapunta sa impyerno. Di ba? Kaya siyempre, turuan mo sila. So while the Lord's punishment is definite upon sinners, totoo naman talaga, may justice, hindi ba? Ang nagibo ng karatan, mapaparusahan. Ang pag nagibo ng karahayan, mabibigyan ng gantimpala. Okay? Or mabibigyan ng pagpapala. Okay? So, St. Jude proclaims toward the end of his letter that God's keeping of believers from falling is certain. So, hindi ka pababayaan talaga ng Diyos. So, nandyan ang Diyos. Antabay. Kasama na siya sa ating paglalakbay. Okay? So God through Christ will enable believers to stand in God's glory without fault and with exceeding joy. Yan, napakaganda mga tugang. So yan ang yan ang sulat ni St. Jude sa kasinulat niya yon. But sinabi nga dito, the author of this brief letter identifies themselves as Jude. So pinakilala talaga St. Jude, a bondservant of Jesus Christ and the brother of James. O siya nga po talaga yun. This Jude was probably the same one who is numbered among the physical brothers of the Lord Jesus in Matthew 13:55 and Mark 6:3. Yon.
So, yan ibig sabihin, kamag-anak ni Kristo. Ano? So, yan po mga tugang. So, yan na magandang pag-urlayan mga tugang yan na actually ining sulat ni Saint Jude, ano, na nagpapagirumdum sa tuya, ha? Na iyon nga ni na talagang may mga tao talaga na sabi nga ni na gustong linlangin. Yan, linlangin o guluhin. Yun. So, yan mga tugang yan. Kaya, alam mo, kadakol na mga chapel, mga shrine, St. Jude, actually, sabi nga, St. Jude is the patron saint of hope and impossible causes and the one of Jesus' original 12 apostles. Okay? So, magayon talaga mga tugang ang sa iyang istorya. Talagang, sabi nga ni, padagos ang sa iyang pagpapagirumdum sa tuya. Okay? So, yun. So, yung mga tugang, kaya mahalaga ini. Sabi nga, ano po ang sa tuyang makukuang, sabi nga, aral kay St. Jude? Ano ba ang, sabi nga ni, ano ang leksyon na itinatao sa tuya ni St. Jude? Na ibig sabihin, tayo ay mamuhay ng totoo. Yan. Hindi tayo dapat mamuhay sa mga fake, kundi sa totoo, sa turo ng kagurangnan. Yan ang sa tuya na paghurup-hurupan. Alam mo, kahit kami mga Dominican, mayroon kaming Dominican Shrine of St. Jude sa Chicago. Kaya ito po ay, sabi ko, maganda, Sabi nga, totoo, very little is known about St. Jude with any certainty, but we do know that he was probably the cousin of Jesus, a brother of St. James the Lesser, and certainly one of Jesus' early disciples. Okay? So, hindi natin alam ang mga circumstances sa kanyang pagiging disipulo, but we can imagine God loves everyone. Kaya mga tugang, magayon ito God loves everyone. Mga tugang ang masasabi ni St. Jude. Kaya sabi ko nga yan ang itinuturo sa atin ni St. Jude Thaddeus. God loves everyone. Kaya nga, patuloy din niyang itinuturo sa atin yan. For some time, sabi nga, Jude followed Jesus as he went about Galilee preaching. Jesus chose Jude as one of his 12 apostles, at makikita natin yan sa listahan ni St. Luke of the 12 sa chapter 6 verse 16. St. Jude's name appears in Matthew chapter 10 verse 3, and in Mark chapter 3 verse 18. The name Thaddeus is used. Okay? So that is why we call our patron saint St. Jude Thaddeus. Okay? Of course, we don't have clear record of where St. Jude served the growing Catholic Church in the first century. Kung paghihimay-himayin lang natin. But sabi, some sources within the patristic tradition, kaya doon tayo papasok, the patristic tradition claim that St. Jude preached the good news in Judea, Samaria, Syria, Mesopotamia, and Libya. Ayan ang mga sa patristic po yun. Ibig sabihin, may patristic tradition. So nakasurat din po yan and it's also likely because of such strong devotion of Saint Simon, Bartholomew, and Jude in Armenia. Doon sa Armenian which seemed to have been established before the 4th century, that St. Jude did indeed preach the gospel there as well. So doon kaya nga mahiling kasi nag-spread ang devotion sa iya. Kaya nga kung doon nag-spread ang devotion kay St. Jude, ibig sabihin talagang doon sa lugar na ito nagkaigwanan ng devotion,
Kaya sabi nga, and his feast, sabi nga, ngayon October 28, with Saint Simon, presumably because they preached and died together in Syria noong 65 AD. Yan mga tugang. Yan ang mahiling tanong. And of course, many pictures of Jude show him with a flame over his head. Ano kaya yung flame over his head? Yung po ang sagisag niyan, a reminder that the Holy Spirit came upon him in tongues of fire at Pentecost. Kasama po siya doon sa Acts of chapter 2 verse 3. And he is also represented, or he represented carrying the image of Jesus. Okay? Kaya hawak-hawak niya yung may medalya baga siya sa dibdib. A reminder that each of us is to bring Christ to others. Napakaganda, di ba? Dapat kita mga Kristiyano, dapat darhon ta permi si Kristo saan man tayo pumunta. Sabi ko nga sa mga estudyante dito, binigyan ko kasi sila ng rosaryo. Always bring your rosary in your pocket and from time to time, pray the rosary. Parang ganun na rin po yun. Because when we pray the rosary, we meditate the life of Jesus. Okay, so si St. Jude mga tugang, dala-dala niya lagi ang picture o larawan ni Kristo because sabi nga siya ay nagpapayag tungkol kay Kristo at dapat tayo maging kamukha ni Kristo. Babalik po si Padre Butch pagkatapos sa mga paalala. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serving today and tomorrow. Mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Pumbasi OP. Ngunya na sa tuwing sineselebrar ang kapistahan ni St. Jude and St. Simon. At sabi ko nga, happy fiesta po muli dyan sa St. Jude. So kasubago sinabi ko sa inyo mga tugang, kung mahiling mo ang estatwa ni St. Jude, mahiling mo mga tugang na igwa siya ng flame over his head. Bakit mayroong parang apoy na doon sa kanyang ulo? Again, ito po ay pagirumdum, a reminder that the Holy Spirit came upon him in tongues of fire at Pentecost. So in other words, kasama siya doon sa Pentecost. Nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. At the same time, sa iyang rebulto, sa estatwa niya, mahiling ta ang dala-dala niya ang image of Jesus. Yung may picture, parang yaon duman si Jesus. Kasi, sabi ko nga, this is a reminder that each of us is to bring Jesus to others. So, dali natin si Kristo sa lambang saro. Sabi nga, ipamaagi natin, i-introduce natin, ipakilala natin si Kristo sa isa't isa. Mahalaga ito eh. Kristiyano ka, pagkatapos hindi man makilala si Kristo sa buhay mo. Ang nakikilala, hindi si Kristo. Bakit? Hindi naman kasi kabutihan ang ginagawa mo. Kundi pang-iskandalo pa. So, alam mo, maganda po ito na tayo mga Kristiyano dapat maging tagapagpakilala kay Kristo at dalhin natin lagi si Kristo. Saan man tayo pumunta? Tulad ni St. Jude, dala-dala niya si Kristo. Okay? At isa pa mga attributes or symbols that accompany the image of St. Jude include an axe. Ano ba yung axe net? Symbolic of its martyrdom. Pinugutan nga siya ng ulo. Yun po ang nangyari doon. Pinugutan siya ng ulo. And of course, meron pang mga makikita natin kay St. Jude. Yung boat and an oar. Kasi si St. Jude, mga tugang, is known as the patron of seemingly impossible or lost causes and desperate situations. Kaya nga, mga tugang, siya ang patron ng mga sabi nga nawawalan ng pag-asa. Kaya nga malaki po ang tulong ni St. Jude na nagbibigay sa atin na makakayanan natin yan.
tutulungan niya tayo si St. Jude. Kaya nga kadakol na simbahan na siya ang naging patron, kahit sa Chicago, Police Department, sa St. Petersburg, sa Florida, sa Cota, Rio de Janeiro, at sa Philippines. Marami po mga tugang. Grabe talaga ang devotion kay St. Jude. Kaya, miski sa manig sa Pilipinas, miski sa Legazpi, ang simbahan. At sabi nga, may mga milagro din na inattribute sa kanya. Sabi nga, tradition tells us that this recalls a miracle when a king afflicted with leprosy, isang hari talagang may ketong, was cured of this horrible disease after St. Jude gave him a cloth had been pressed on the face of Christ. So tingnan mo, gumaling yung kitongin. Over the ages, many people in desperate need have turned to St. Jude in prayer. Yan, mga tugang, yan, mga kadakol talaga. Kadakol. Actually, mayroong isang sabi nga digdiho, si Father Martin said that he was a witness to many miracles related to the relic of St. Jude. One was a man cured of cancer. Talaga. Another was a newborn with pneumonia who was sent home for 30 hours after Father Martin's, and the priest who baptized him prayed to St. Jude for his recovery. Kadakol talaga mga miracles, kadakol. At yun na nga mga tugang, sabi nga ito, kadakol na milagro. Jude conducts more clinical trials for childhood cancer than anyone else. Sabi, world's best survival rates for some of the most aggressive forms of childhood cancer. St. Jude, yun talaga, marami Marami talaga ang gamot niya Kaya nagbibigay palagi ng pag-asa si St. Jude. Kaya sabi nga, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi nandyan po. Sabi nga, St. Jude giving hope, healing to the masses. Yan. Kaya ang relics niya, mayroon talagang na napagaling. Ang daming napagaling. Napagaling mga tugang yon. Kaya si St. Jude, mga tugang, was not always as popular as he is today. Ngayon, popular na popular talaga siya. Over, sabi nga, 7,000 official saints, people were reluctant to pray to him, concerned their prayers would reach Judas instead. After prayers to other saints, when unanswered, sabi niya, pupunta na lang ako kay St. Jude. So after prayers to other saints went unanswered, Jude was invoked as a last resort, and those prayers were answered. Yun. However, people began praying a 9-day novena to St. Jude, and it became a common to then, kaya nga nagkaroon ng printing, So talagang dakulaon talagang impluwensya mga tugang iniho. Dakulaon talaga na dahil siyempre sa pangyayari na kadakol milagro ang nangyayari, yun na nga yun. Talagang madakol ang sabi nga paratubod. Yan, nagdakol talaga ang paratubod na si St. Jude. Okay? So kadakol na mga milagro na ginibo ni St. Jude. So, even yung kanyang relics were associated. Sabi ko kasi bago yung mga cancer na yan. Okay? So, ito po talagang mayroon pa akong gustong i-share sa inyo mga tugang, yung 7 miracles, 7 miracles from St. Jude. So, kasi alam mo ito mga tugang na talagang mga nagpatunay. Ito, saro dito, we prayed to St. Jude, and each one of them flipped head down by the time I was ready to give birth. Yun. Dito mga tugang
kadakol talagang istorya. Ano? Sabi nga ni inihong istorya ni na a new midwife working with James to deliver her fifth baby noticed that the baby was breech and said that James might have to have a C-section. And then James' responses would come and collected. I said, oh no, we've done this before. We just pray. Sabi niya, we just pray to St. Jude and the baby's turn. Tingnan mo. And she just laughed at me. But after the sixth baby, she said, you're right. You have just breast babies and you pray to St. Jude and they turn. O, tingnan mo. Yan, kadakol ng mga milagro talaga yan. Well, sabi nga, the coincidence was not planned, but a sign that the newlyweds had a friend in heaven, St. Jude. Kadakol ng mga milagro talaga yan. Ano? Kaya siguro, kamuman, siguro magpangajik kay St. Jude. Ano? Kasi talagang kadakol lang ang mga testimonies gani. Yung may mga testimonies, mayroon pang duman sa nabasa ko na may brain, sabi nga digdiho, may brain cancer. Pero alam mo nangyari, dahil sa pagdebosyon niya kay St. Jude, hindi baga, nawala. Yun na sinasabi digdi mga tugang na I have received so many favors after visiting the shrine of St. Jude. My heart problem has been healed. Okay? My brother's brain tumor was healed. Tingnan mo dami, Talagang malaki ang tulong. Kaya nga, maraming tulong si St. Jude. Okay? So, yan mga tugang yan. Kadakol. Masabi maniwala lang tayo. Okay? So, there was also a healing of a paralyzed man lowered on a stretcher to a roof. Since that, what it looked like to get him in front of Jesus. Kaya yan, gumaling. Tanda natin, nothing is impossible for God. Okay? So, yun mga tugang, anyway, sana nakapagbigay ako ng inspirasyon sa Indogabos, mga tugang, na tandaan po natin ito. Yun naman tinuro ng St. Jude sa atin, God loves everyone. And since God loves everyone, nothing is impossible for God. Okay? So anyway, thank you very much. Ito po muli si Father Boots Pambasi OP ng Sabing Diyos. Mabalos po sa Indogabos and nagpapasalamat po ako sa Soto and Technical at the same time sa item production. Remember always, we are all a blessing to one another. Bye-bye for now.